pang thunders na itong motor na ito. Kaya naman ho ako, alam ko yung mga model ng motor. Dahil po, syempre bago ka bumili, research ka muna. Research, ano ba yung maganda dito? Araw-araw, gabi-gabi, tingin ako ng tingin sa mga motorcycle shop para doon sa big bike na gusto kong bilhin. O yan po, may patunay din mga bossing. Eto, Diabel yata to, kung di ako nagkakamali, nakagilid oh. Sa mukha pa lang ho, di ba? Eto yung Harley Davidson naman, mga kababayan. Okay? Ganyan, mga DDS. Papakita kayo nung patunay ninyo para hindi kayo nasasabihan na fake news kayo. Kagaya nitong ipapakita ko sa inyo. No? Mabilis lang ho ito, mga bossing. No? Ito, kagaya nung ipapakita ko sa inyo na sabi dito sa Metro Standard, the Metro Standard, the Bureau of Customs o BOC, under Commissioner Ariel Nepomuceno, confiscated. Magkano daw? 156.4 million na nagkakahalaga ng smuggled na mga yosi in Davao. Akala ko ba okay dyan sa Davao? Akala ko ba malinis dyan sa Davao? Akala naman namin walang mga ganitong pangyayari sa Davao. Maganda sa Davao, walang mga salasalabat na mga kuryente. Ano tong mga nakikita namin? Halos linggo-linggo yata, merong mga nahuhuli na aresto na milyong-milyong halaga ng ipinagbabawal na gamot yung nakukuha sa kanila. Aba, mga boss, chief mo sir, mga madam, parang imposible naman po na maging maayos, matahimik, at ligtas at payapa ang Davao. Kung napakarami naman na ipinagbabawal na gamot. Napaka-imposible ho nun. Dahil kung ang isang lugar ay napakadami ng ipinagbabawal na gamot, ibig sabihin, madami ang gumagamit. Naalala niyo po, mga bossing? No? Naalala niyo po, mga kababayan? Kung di ako nagkakamali, 18 yata. 17 o 18 sa bilang ng mga nagtatrabaho sa munisipyo ni Baste Duterte. Positibo. Naalala niyo yung balita na iyon, mga kababayan? Tapos nagtokhang si Baste Duterte. 3 araw, ilan ang tegi? 8 o 9? Tapos ang pamukha nyo sa amin, ang pinagmamalaki nyo sa amin, safest city in Southeast Asia. Ang Davao. Makikita namin sa mga balita, ganito. Makikita namin sa balita, may hostage yan po. Umagang-umaga, merong nakatarak na kutsilyo dito sa leeg ng babae habang yung jeep hindi humihinto. Di ba? Ito po, yung mga pambubudol nila noong 2025, mga kababayan. Tayo naman, nagpabudol, mga bossing. Hindi, gusto kasi, ang nakikita ko doon, gusto kasi ng mamamayang Pilipino na magkaroon talaga ng pagbabago. Sumubok ng bago. Kaya lang, puro ano lang naman pala. Puro walang katotohanan lang naman po pala. Sabi ni Leo Glenn Tumala, hugas muna ako ng pinagkainan mode habang nanonood, tapos luto ako ng tortang sardinas, ulam sa lunch, tuloy mo lang Sir Mar. Aba, masarap yan. Hatian mo ako kapag ka natapos Marge ng Ceresa Force. Tuloy. The Bureau of Customs, BOC, under Commissioner Ariel Nepomuceno, confiscated 156.4 million worth of smuggled cigarette in Davao as part of intensified anti-smuggling operation and strengthened border protection measures. The agency said the confiscation highly is continuing crackdown on illicit trade and efforts to safeguard government revenue. The confiscation came from 2 intelligence-led operations conducted January 6 and April 3, 2026, Davao Warehouse. Siguro nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala pong mga search na ganyan. Andiyan na si Ma'am Neng Gigi, bumalik na tapos na kasi si Roque. Walang mga search na ganyan.
Kagaya lang din o siguro nung confidential funds ng Vice Presidente. Ano po, nung panahon na ang nakaupo pong presidente ay si Tatay Digong nila, wala ng tanungan, no? Kaya po nabubulaga, nagugulat yung kampo ng Vice President, "Hala, bakit ganito? Eh, kakampi namin 'to nung tumakbo kami nung 2022 election, Bakit ngayon, eh, lahat tinatanong, iniimbestigahan?" Gano'n ang presidente natin, 'di po ba? Walang ano, walang, utang na loob. Tama po 'yan, maganda po 'yan, 'no? Maganda ho 'yan, mga kababayan, sa isang, namumuno ng bansa. Walang utang na loob. Tulong mo, o sige ibig sabihin niyan tulong mo sa Pilipinas 'yan, tulong mo sa mga Pilipino 'yan. Hindi ka hihingi ng kapalit kung ano man yang itulong mo na 'yan. Oo, nagbigay ka ng speaker, o yung SMNI mo nagtayo ng entablado para ikampanya ako, okay, thank you, 'no? Pero kapag kami nagreklamo na ikaw ay umaabuso, eh, kung kinakailangan i-oblo ka muna habang gumugulong yung kaso mo, eh, gano'n gagawin natin. Ngayon po, yung mga kababayan natin na nasa laylayan, mga bossing, nagkakaroon po ng laban, 'no? Nagkakaroon po ng pag-asa. 'Di po ba, si Chavit Singson ang kalaban ko, wag na, hayaan mo na. Kasi wala, talo naman din ako niyan. Makapangyarihan niya, madaming kapit sa taas yan, eh. Nabubura sa isipan ng bawat Pilipino o yung mga kapwa nating Pilipino na nasa ilalim na hindi dapat po magpapatsindak sa mga ganyan. Dahil ang gobyerno ng Pilipinas po ay poprotektahan at tutulungan ka kung ikaw ay naabuso o may umabuso sa iyo. 'Di ba? Nagiging pantay-pantay po. Walang pakialam, mayaman ka, eh ano naman, eh kapagka isinumbong kita sa gobyerno, eh isinumbong kita na ganito at napatunayan na totoo yung sinasabi ko, eh pasensyahan tayo. Yang yaman mo walang patutunguhan at walang maitutulong 'yan para mailabas ka o ma-solve mo yung problema mo. 'Di ho ba? Ulitin ko, ayan, Davao ho, 100 the first operation yielded 124,150 rims valued 106.23 million, while the second result is 58,671 rims worth of 50 million. Lalaking pera ho niyan. Di po ba? Ito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Susolusyunan, tatapusin yung mga ganyang mga pag-i-smuggle po. 'Di ba? Ano sabi niya, naimbag nga bigat kabsat Joel Q, sabi ni Ma'am March. Ngayon mga kababayan, alam ko naman ito yung hinihintay ninyo, no?